Speaking of, mamaya tatalakayin natin yan. Speaking of mainstream media, unti-unti na pong binabawi ng mga mainstream media ang mga fake news. My goodness. Inquirer, Rappler, GMA, ABS, CNN, TV5. Nagpalabas sila ng mga fake news eh. Kaya, nararapat lamang na bawiin nila yung mga fake news na nailabas nila. Correct Ang ka tanong dyan. ng karamihan dito, sinadya ba? O na fake news din ang mga in fairness? Na fake news din ba yung reporter ng dyaryo na yon? O ng TV na yon? O talagang sinadya nila na ilabas ang fake news kasi may mga usap-usapan ngayon na yung mga fake news na yan nailabas para sirain ang administrasyong Duterte. My Sa harap ng mga bisita natin, Malaysia, Singapore, Indonesia, Myanmar, para siraan Vietnam, Cambodia, Timor-Leste. It's unfair. Kaya nga ang pinag-uusapan na lang daw ho ngayon na fake news din ba itong Inquirer, Rappler, ABS, GMA, CNN, TV5? O sinadya talaga nila ang fake news na yan para masira ang gobyerno? Siyempre, yung gobyerno natin, yung pagmumukha ni Pangulong Duterte, ang nakataya dyan. Ang Duterte administration. Hindi si Erwin Tulfo, hindi si Randy Mariscotes, lalong hindi si Alan Peter Cayetano na hepe ng Fisgok. Hindi. Ang nakataya dyan, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil siya ang namumuno ng ating bayan. Tulad doon na sinabi ko, para tayong isang bahay, pamilya. Si Pangulong Duterte ang tatay, magdidibo yung kapatid natin. Nangumbida tayo ng bisita. Oh. Tapos yung kapitbahay, pinake news tayo. Doon sa bahay ni Duterte. Walang masakyan. Walang makain ng bisita, pinakain ng damo. Oh. Walang tubig, uminom sa kanal yung mga bisita. Unti-unti naman po ang in fairness, binabawi po nila ang mga fake news. So inyo po natandaan, lumabas kasi sa mga dyaryo, nagpa-interview yung isang coach ng Women's Football Team na sinabi niya, pinakain daw sila ng kikiam. Ngayon lang yata nakakain ng chicken sausage yung babae. Kawawa naman. Intindihin na lang ho natin. Kasi sa kanila yata sa baryo, walang chicken sausage. Yung chicken sausage sa kanila ay kikiam. Ano gagawin natin? Pero nga akong kumpare na hindi pa nakakasalta ng Maynila Talagang sa Ibayo siya nakatira Para makarating ka doon sa kanila sa amin sa Mindanao. Maglakad ka ng 2 araw Pinakain ng tosino. Sabi niya, ang sarap naman ng steak. Tosino lang pala yun. Sabi niya, ba't kulay pula ang steak? Ay ganun din siguro si coach. Nagpa-interview, sabi niya kikiam. Lumalabas, hindi ho pala kikiam yon. Chicken sausage yung sinilbi sa mga atletang football player natin. Binabawi na ho ng Philippine Star, ng Inquirer, yung mga balita ho na yon. Binawi rin ng Inquirer yung sinabing football stadium na paglalaro na Bulok. Yung nilabas silang litrato ay yung pala doon maglalaro sa Binyan Stadium na kabago-bago kaya umalma si Mayor. Sabi ni Mayor, ng Bulok, pumunta ka nga dito para makita mo. Kabago-bago niya, sasabi mong Bulok. Tapos, may mga lumabas pa sa mga TV dyan, network. Yung mga Muslim daw na atleta ng Singapore, pinakain ng baboy dahil walang halal. Mismo na po yung Singapore National Olympic Committee na lumabas po sa Channel News Asia, wala pong ganon. Sinasabi ng Singapore Olympic Committee, hindi pinakain ng aming atleta ng baboy in fairness sa Pilipinas. Kasi tira ng tira, ito ngayon ang pinag-uusapan. Dahil dyan, kahit papano ang Pangulong Duterte na bahala.
Ang sabi ng Pangulo, mananagot at mananagot. Kung may kapalpakan talaga, kahit si Cayetano pa, mananagot. Kung may pumalpak dyan. Pangaraw ngayon, bayan, unti-unti nalalaman natin, ang problema lang pala ay yung accommodation at masakyan. Hindi naman pinakain ng baboy, hindi naman pinakain ng kikiam. My goodness. Ang naging problema lang dahil miscommunication pala ay yung masakyan at saka yung tulugan na meron din. Tama yung paliwanag ko sa atin kahapon nung tiga Philippine Olympic Committee. Ang check-out time sa mga hotel natin dito alas 12. Ang check-in alas 3. Kasi lilinisan pa pala yung kwarto. Oh. Dumating yung mga team ng Timor-Leste ng alas 4 ng madaling araw. Siyempre may tao pa doon sa kwarto. Nakunan daw ng mga dyaryo, ng mga mainstream media na natutulog doon sa sala ng hotel, sa carpet. Natural. Pagod yung atleta, number 2, alam ka ba naman, palayasin mo yung naka-check-in pa doon. Sos Mariosep talaga kayo, oo. Kaya nga po, tinitignan na ngayon kung yung mga nababasa nating balita sa mga dyaryo, mga napapanood sa TV, mga news, ay kung ito po ba ay sinadya na fake news talaga ng mga mainstream media o pati sila na fake news. Ayun, yung nilabas ng ABS na bandila ng Pilipinas, ginawang tablecloth. Yung pala, hindi naman pala sa Southeast Asian Games yun. At matagal na pala yung larawan na yun, 4 years ago. Oh, Diyos ko po naman. Ay, nako. Tirada nyo. Anyway, bayan, kaya mag-ingat po tayong lahat, lalo na sa mga panahon ngayon. Kung dati, sinasabi ko rito sa programa ko, para hindi ka ma-fake news, i-check mo yung mainstream media. I-counter-check. Paano mo ngayon maka-counter-check kung yung mainstream media nagpapalabas ng fake news? Kung ang Inquirer, Philippine Star, ABS, GMA, CNN, Philippines, TV5, nagpapalabas ng fake news. Paano pa? Saan ka pa ngayon mag-check? Dito ka mag-check. Sa Tutok Tulfo Reload. Dito ka mag-check. Dahil hindi kita ipi-fake news. Nabanggit ho natin yung kahapon, yung sa Lunes na mga kikiam na sabi ko dapat imbestigahan. Hindi ko sinabing totoong nangyari. Sabi ko, nabasa ko sa mga dyaryo, na rinig ko sa radyo na meron nga pinakain ng kikiam dahil nagpa-interview yung coach. Sabi ko, dapat imbestigahan kung totoo ito. Oh. Wala akong sinabi, ito na. Kalukuhan. Wala ho. Ang sinabi ko, imbestigahan ng gobyerno kasi nakakahiya. Kung totoo. Ayun pala, fake. O ngayon, galing sa mainstream media. O, yung mga pangunahing dyaryo daw. Number 1 sa sirkulasyon. Pwede nga. Yung pala, sunod-sunod ang fake news. Diyos ko po. Yung nangungunang TV station daw na pinanggalingan ni Tom Anacta na nagpalabas din ng fake news. Diyos ko po, may hinahabol pa si Tom Anacta dyan. Bayaran nyo naman yung mama sa kanyang trinabaho dyan, ilang milyon. Hindi palagi mo, hindi ka na mababayaran, no? Magsasaran lang nga, ikaw mababayaran ka pa. Anyway, bayan, yan po ang mga pag-uusapan ho natin ngayong umaga. Ang sabi po ng PIDEA at PNP kay Madam Leni, go ahead ma'am. Isiwalat mo na, isabi mo nga isisiwalat mo sa war on drugs. Hindi kami natatakot dahil wala kaming tinatago. Sabi nga ng ibang mga PIDEA agents, baka nang bablap lang yan. Saka isa pa, pag-uusapan natin, hinay-hinay yung mga pag nababasa ninyo sa mga dyaryo, mga radyo, telebisyon dyan ha. Nagkalat po yung peke. Yung mga banat tungkol sa preparasyon sa ASEAN, mga fake news palang karamihan doon. Yung kikiam na yan, fake pala yan. Yung sinasabing rinarasyon ng tubig, fake pala yan. Ang totoo lang bayan, nung mga unang araw, walang masakyan, hindi ka agad na pick up yung mga athlete. Yun ang totoo. Hindi ka agad nakapag-check-in dahil dumating na madaling araw. Yun ang totoo. Diyos, Mariosep. Alas 10:33 sa ating pagbabalik.
pag-uusapan natin itong mga mainstream media. Yan po yung mga binabasa yung dyaryo araw-araw, yung mga Inquirer, Philippine Star, Rappler. Yung mga pinapanood ninyo mga news sa ABS, GMA, CNN Philippines, TV5. Tinitignan na po ng gobyerno kung sila ba ay na-fake news ba talaga. O sila talaga nagpakalat ng fake news. Sinadya nila ang fake news para sirain ang Duterte administration. Well, malalaman nun natin yan mamaya sa ating sa mga opinion ng ilang mga kababayan natin at ng mga eksperto kung ano ba talaga, kung dapat ba bang tangkilikin yung mga mainstream na yan. Akala ko dati para makaiwas sa fake news, sabi yung mga advice, i-check mo sa mga mainstream media. Yung pala fake din ang Poltergeist. Kumain daw ng kikiam, yung pala chicken sausage yung kikiam. Baka ngayon lang nakatikim si ma'am ng chicken sausage. Kaya sa tingin niya, kikiam. Diyos ko po naman. Oras, 10:34 a.m. Diyan lamang ho kayo, bayan. Magbabalik agad ang Tutok Tulfo Reload. Alam nyo, bayan, siguro si Deputy Executive Director Mocha Uso na humahalakhak ngayon. Ay, hindi ba tinitira ng tinira ito few years ago, last year? Nasabi reyna daw ng mga fake news. Ngayon, sabi ngayon ni Madam Mocha, sino ang fake news ngayon? Ha? Inquirer? Ha? Rappler? Ha? Philippine Star? ABS? GMA? CNN? TV5? Ay, di ba sila naman nagpakalat nitong yung mga kikiam na raw kinain ng atleta? Nirarasyon ng 2 boting tubig nila ang mga atleta. Yung mga atletang Muslim na Singapore, pinakain ng baboy. Anak ng kuwago. Wala rin matulugan. Natulog na lang sa sahig yung mga atleta ng Timor-Leste. Yung isa pa, sumakay nilang daw ng Egypt ni. Anak ng tekwa. Ang totoo po, nagkaroon lang ng minor problem, nag-antay sandali dahil madaling araw dumating yung atleta. Yun ang totoo. Yung sasakyan, hindi ho kaagad nasundo dahil yung schedule napakaagad dumating. At medyo nagkulang, nagkaroon ng miscommunication. Yun ang totoo. Pero yung mga litrato na mga bandila, mga kung ano-anong kaeklatan, fake news lahat. Kaya nga, ang gusto malaman ng gobyerno, ang mga mainstream media ba na fake news din? Or talagang sinadya nila ang fake news para sirain ang gobyernong Duterte? Nasa linya si Deputy Executive Director Mocha Uso ng Overseas Workers Welfare Administration, isa pong staunch ally, supporter ng Duterte administration. Ngayon po ay miyembro na ng OWA. Magandang umaga, Binibining Mocha Uso, ma'am. Magandang umaga, Idol Erwin, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay at mga kababayan po natin at mga OFW. Siguro, masarap na ang pakiramdam mo ngayon. Dati, binabanata ka sinasabing reyna ka na fake news. Yung pala ngayon, lumalabas, lahat sila na tumira sa'yo ay may fake news na ipinalabas. Itong sa SEA Games nga na ang dami daw mga glitches, ang daming kapalpakan, yung mga kikiam na yan, mga pinakain daw ng mga baboy yung Muslim na atleta, wala namang palang katotohanan. Yung bulok na gym na, yung stadium, hindi naman pala totoo. So, ano ang reaksyon nyo, Ma'am Mocha? Maganda ba masarap pa sa pakiramdam na ngayon ay na-justify at nakaganti ka dahil tinawag ka nilang nagbibigay ka ng fake news. Yung pala, sila ngayon na mainstream media pa ang fake news. Ayun na nga po, Idol Erwin. Actually, nalulungkot po ako. Dahil po, itong mga mainstream media ay sinasadya po na sirain talaga ang So, pakiramdam mo, Ma'am Mocha, kasi ang tingin daw ng ilan, baka biktima rin sila ng fake news. Pero ang tingin naman ng ilang kababayan, kagaya ang tingin mo ngayon, sinadya talaga nila magpalabas ng fake news para ang direktamenteng tama nito kay Tatay Diggs. Totoo po yan. Ganyan naman po ang ginagawa nila eh. Sobrang sinasadya na po nila. Hindi po natin alam kung bakit gano'n ang kanilang pag-iisip. Binabayaran pa sila. Hindi po natin alam, Idol Erwin Kaya nakakalungkot po na nangyayari ito na mga walang malasakit. Ngayong panahon mo makikita kung sino ba talaga ang para sa bayan. Hindi po ba? Ngayong makikita kung sino talaga nagpamahal sa bayan at yung gustong sumira sa bayan natin.
Pero binawi naman, ma'am, in fairness, isa-isa nang binawi ng ABS, yung pinalabas nilang bandila na ginawa daw Opo. tablecloth sa Correct. ASEAN buffet, hindi naman pala ASEAN buffet yun. 4 years Hindi, ago at- pa yung litrato na yun Correct. pala. Oo. 2015 pa. Diyos Bakit ko po. ganoon po, di ba? Di ba may media sila, nilalabas dapat nilang katotohanan. Oo. At saka alam ko, ma'am, yung sinasabi mo, dapat chine-check at kina-counter-check Yun. ng reporter, 1, 2, 3 beses. Totoo, ito pa, di ba, may reporter ng GMA, sinabi, bakit daw may urinal sa loob ng, ng female bathroom? Oo, yun pa, isa pa. Hindi ba niya naisip na pwedeng may kasamang anak na lalaking bata, yung ina? Hindi, para ma'am, maka- na lumalabas ngayon, ma'am Mocha, na nung kinunan pala ng litrato yon, under construction pa. Ngayon, ma'am, yung CR na yung sinasabi yung 2 cubicle, may divider na ngayon, ma'am. May divider na yon dahil yun po ang tapos na ho ngayon, may divider na, ma'am. Opo. At hindi naman po yan yung official venue na may restroom nila. Idol Erwin, meron pang isa. Oh. May naglabas pa ng isang video. Oh. Isang lalaking reporter nasa loob ng CR ng mga babae Oh. at sinasabi bakit may urinal na pang lalaki doon sa CR ng babae. Eh, bakit? Dahil nga para sa bata yun. Ang Ayun. tanga-tanga. Oo nga, oo. Pag may, di ba, kasama mo yung anak mo, di ba? Na lalaki, Oo. alangan ba naman tumulo yung jingle niya doon sa, ika nga, sa toilet seat, di ba? Opo. Kaya nga pinagbuburan nila, binawi nila. Yun na nga po. Sana naman sa ating mainstream. At saka media, baka- responsable tayo. Baka yun naman hindi ba, ma'am? Dahil may nagreklamo dati na sa LGBT community, bakit di siya pwede gumamit ng CR ng girls? O, nilagyan ngayon ng urinal, di ba? Medyo maliit lang po yun, Idol. Maliit naman na. Opo. Pero, Ayun so you really believe na sinasinadya talaga ng mainstream media na ipalabas sa mga fake news ito para sirain si Pangulo at hindi na biktima lang sila ng fake news? Opo, kanya-kanyang, na po ito kanya-kanyang pang sariling interest na po ito Aha. Yung kikiam na yan, ano ba naman, hindi na, di ba, nag-sorry na nga yung coach ng Philippine Women's Kasi Football. ma'am, naintindihan ko naman kasi si ate yata ngayon nakatikim ng chicken sausage kaya para sa kanya ikikyam yon yung chicken sausage. Idol Erwin, hindi nga sigurado kung galing yun doon sa official caterer dahil hindi naman sila nag-serve ng plastic packaging. At inamin ng football coach na wala siya doon sa buffet. Nako. Sinervan lang siya ng prepared meal So- at hindi pa po galing yun doon sa official caterer. At nag-sorry naman po yung coach na yun. Ay, mabuti naman. Paano ma'am? Ganun na rin ma'am. But anyway, binawi rin ng Philippine Daily Inquirer, yung kaibigan mo, na yung pinalabas nilang litrato na bulok daw yung pagdadausan na stadium ng sa Binyan Laguna. Sumagot yung Binyan Laguna local government unit, sabi, easy lang kayo, hindi sa amin yan. Baka sa UP Diliman yang bulok Yun na nga po football stadium na yan. Yun nga po ang trabaho ng mainstream media, to deliver facts, yung katotohanan. Bakit po ganyan ang nangyayari? Kasi nga alam po natin na may galit sila sa Pangulo, gusto nilang siraan ating bayan. Pero sana naman po, magkaisa po tayo ngayon dahil kawawa naman po yung mga atleta natin. Tama. Hindi po ba? Sinabi na nga ni BCDA President na si Vince Dizon, takpan na lang po muna ng mga atleta yung kanilang mga tenga. At mag-focus po sa laro dahil ang panalo ng Pilipinas, panalo po ng lahat yan. Alam mo ma'am, kausap ko kahapon si Senator Manny Pacquiao at ang sabi niya, being an athlete daw, pag may mga ganyang problema, dapat daw iwasan, lalo na pag may laban ng isang atleta kasi papasok sa kanyang ulo, sa kanyang isipan, yung mga ganyang bagay at makakaapekto sa kanyang moral. Ang nakakaapekto raw ho yan, ma'am. Opo. Yun na nga po sabi nga ng comment dito sa ating live stream, sabi ni Toto Jantes, calling all legislative bodies to create a law criminalizing fake news. Maker, please. Lalo na yung Inquirer, Rappler, ABS-CBN, GMA. Nakakainis po lalo sa ating mga OFWs. Siyempre, nasa ibang bansa, very proud sila Correct. sa games sa bayan natin. At saka- Tapos itong media natin ang mismong sumisira sa ating bayan. Hindi yan. Siyempre, pag yung OFW, siyempre magre-rely siya dyan sa news online ng mga ito dahil, yung Inquirer ito, ABS. Yung pala, yung binabasa niya peke, yung kawawang OFW, yung nagagalit kayo sa gobyerno, sabihin, ano ba naman ito mga tauhan Duterte, na ala namang kasalanan pala at all.
Yun na nga po. At sinabi naman ni Senator Bongo sabi nga ni Pangulo, there is a time for everything. Right now, it's time to support the SEA Games Correct. para sa bayan. Correct. At kung merong kailangan investigasyon, tapusin natin yan. Correct. After ng SEA Games, magbangayan tayo ulit. Yan. Pero ngayon, kailangan pakita mo na Pilipino ka, na mahal mo ang bayan natin. Suportahan Tama. natin yung atleta, suportahan itong 30th Southeast Asian Games. Tama. I agree with you, Deputy Executive Director Mocha Uson. Ma'am, maraming salamat for picking up our call. We really appreciate. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Madam Mocha Uson, ma'am. Maraming salamat po, Idol. At panoorin niyo po yung ginawa ko pong video nung mga iconic structures for the SEA Games. Ay, nakita ko po kagabi, ma'am. Napuyat Salamat nga ako, po. pinanood ko Matutulog na ako, biglang nag-appear Opo. sa Facebook ko At yung yung dress rehearsal opening ceremony, Aha. nakadalo din po tayo sa Philippine Arena. May nilabas po tayong pasilip doon. Napakaganda po. Now is a time to be proud Opo. as Filipinos. Kaya po Alright. sana magkaisa po tayo. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Mocha Uson. Salamat po, Idol Erwin. God bless you all. Nasa linya rin po si Sir Mark Lopez, isa pong Duterte supporter, netizen activist. Sir Mark Lopez, good. Magandang umaga, Idol Erwin. Opo. Sir, Kumusta po? mabuti po. Hingin ko lang po ang inyong reaksyon na, di ba dati sinasabi natin, para makaiwas sa fake news, you check the mainstream media dahil sila chine-check at kina-counter-check ang mga pinapalabas sa balita. Pero we found out, Diyos ko po, kaya nagka-leche-leche ngayon itong SEA Games, mga report ngayon, dahil sa mga fake news na pinalabas ng mga mainstream media ng Inquirer, Rappler, Star, ABS, GMA, CNN, pati TV5. Ano ang reaksyon nyo rito, sir? Do you think na fake news lang din sila o sinasadya nila itong fake news na ito para may lamat sa Administrasyong Duterte, Sir Mark? Alam mo, Idol Erwin, ang nakakagulat kasi, yung mga veterano, mga periodista na yung mga yan, di ba? Yung mga reporters ng mga nabanggit mong Apo. media outlet, Apo. dumaan naman sa proper training yung mga yan. Kaya tinatawag sila mga tunay na mga journalist, di ba? Yun naman ang claim nila Aha. Ang nakakagulat, yung mga sinasabi nilang mga mali na bigla silang mag-e-erratum, Mm-mm. parang hindi ka panipaniwala na magkakamali ang isang journalist sa ganun. Halimbawa, yung binanggit na litrato na football stadium, ang sinabi, ito daw yung venue na gaganapin sa Binyan. Pero ang pinakitang litrato, yung lumang football stadium, yung UP Diliman. Idol Erwin, ang layo naman ng UP Diliman sa Binyan. Paano ba sila nagkamali sa ganung aspeto? Yun yung nakikita ng taong bayan na parang hindi naman siya walang intensyon na malisyoso Kundi meron silang parang gustong mangyari na hindi natin Ikasisira ng ating bayan. Oo, Parang gano'n. ikasisira ng games. Games, event. oo. Ito yung isang pagkakataon na may pagmalaki natin ng Sir, ating bansa. kayo ho bilang isang netizen, you're always in social media, anong may papayo nyo na ngayon, dati ang alam natin, para hindi tayo ma-fake news na nababasa natin sa Facebook o sa Instagram or Twitter, ay check natin sa mainstream. Ngayon po, mainstream pala ay nagpapalabas ng fake news. Paano ho ito ngayon, sir? Ano ho ang advice ninyo? Ang masasabi ko lang po, ang ginagawa po natin ngayon, Idol Erwin, tumidiretso po kasi tayo sa source. Hinahanap po natin yung talagang source. Kasi tulad po ng isang balita na yan, yung venue nakikita nyo na mismong Binyan na Public Information Office o yung LGU mismo ng Binyan ang nagsabi na mali yung binalita ng Inquirer na report. Kaya ang sinasabi ko po, ang ginagawa natin, ang payo natin sa ating mga kababayan, hanapin po din natin ang source. At double check po natin, tapos tingnan po natin kung sino ba yung nagbalita. Kasi minsan nakakapagtaka din, tulad na merong yung coach ng women's football. Bigla siyang in-interview at sinabi niya, kikiam. Hindi naman pala kikiam yun. At hindi naman pala yung... Chicken sausage pala yun.
At wala rin pala siya doon sa venue mismo nung Nako. buffet table. So, Idol, parang I mean, tapos, So, I guess this boils down, sir, to the opinion na sinasadya itong fake news na ito para may lamat o may latay kay Pangulong Duterte. What do you think? yun ang yun ang ultimate objective pahiyain ng organizers, Opo. pahiyain ng bansa Oo. at pahiyain ng ating Pangulo. Oo. Dahil nakikita natin na na parang systematic at organized yung Pero yung hindi ba ginagawa, hindi ba ang sama naman, sir, Pilipino naman tayo lahat, yung mga atleta natin, pati hindi lang si Pangulong Duterte ang tatamaan, yung mga athletes, lahat po tayo kasi Pilipinas nag-host. Hindi ba nila naisip-isip man lang yan, Sir Mark? Yun nga, Idol, ang nakakatuwad naman sa pangyayaring ito, na yung akala nila kasing nakakasira sila, mas lalong nagiging united ang bansa at bayan natin. Makikita mo, marami na ngayon nagsasalita, even yung mga athletes mismo, Right. even yung mga volunteer mismo. Yes. Sila mismo pumupunta na rin sa social media dahil magandang platform talaga ang social media dahil real time at mo talaga, no? Maihahayag mo talaga ang iyong saloobin. At dito nga, napapatunayan natin na yun nga, yung mga maling balita na pinapakalat, ito mismo, yung mga taong mismong naapektuhan, sila na nagsasalita. Yung hotel na sinabihan na may kikiam, napilitang magsalita, naglabas ng statement. So, paano mo pa yun, di ba? Paano mo pa ma-prove yan? Correct. Anyway, Sir Mark Lopez, sir, maraming salamat sa panahon sa inyo pong binigay po sa aming programa. Thank you, sir. Magandang umaga, mabuhay. Idol po kayo. Erwin, maraming Thank you po. salamat at anytime.